Real talk mga ka-mentors, bakit kaya parang kahit gaano ka kasipag, laging kapos pa rin? The truth is, hindi lang income ang problema. Madalas, ugali natin mismo ang nagpapahirap sa atin. In this video, pag-uusapan natin ang 10 toxic money at life habits na dapat mo nang bitawan ngayon para makawala ka sa cycle ng utang, kapos, at stress sa pera. At bago ka ma-offend, don't worry. Lahat ng ito, nagawa ko na rin dati. Pero natutunan kong baguhin at sobrang laki ng naitulong sa finances at life ko. So, kung ready ka nang malaman kung alin sa mga ugali na to ang dapat mong i-let go, let's dive right in. Habit number 1 na nagpapahirap sa'yo. Sweldo is equals to gastos agad. Yung tipong bagong pasok ang pera, pero sa isip mo, deserve ko to. Add to cart dito, dine out doon. Tapos after 3 days, asan na yung sweldo? Kung ganyan lagi ang cycle, hindi ka talaga makakaipon. Kasi inuuna mo ang gastos bago ang ipon. Simple fix, pay yourself first. Pagpasok ng sweldo, hiwalay agad ang savings o investments mo. Kahit 500 pesos lang, basta consistent. Kung unahin mo ang sarili mo, future you will thank you. Kung gastos agad, future you will hate you. Habit number 2 na nagpapahirap sa'yo, utang para sa luho. Alam mo yung feeling na, ay, may credit card naman ako, swipe na lang muna. Tapos hindi mo na iniisip kung paano babayaran later. Kung uutang ka para sa luho, lalo ka lang lulubog. Yung 20,000 pesos na bill na binili mo ngayon, pwedeng maging 25,000 o 30,000 dahil sa interest kung hindi mo nabayaran agad. Ang golden rule, utang ay para sa investments or emergencies, okay? Yung utang para sa luho, a big no-no. Kung gusto mo ng bagong damit, mag-ipon muna. Mas masarap gamitin ang bagay na binayaran mo ng buo kaysa bagay na binayaran mo pa rin months after. Habit number 3 na nagpapahirap sa'yo, walang budget plan. Ito yung bahala na system. Pasok ang sweldo, gastos kung saan-saan, tapos sa dulo, lagi kang nagtataka kung saan napunta. Kung hindi mo alam kung saan pumupunta ang pera mo, hindi ka makakapag-ipon. Magbabayad ng utang ng maayos, o mag-i-invest para sa future mo. Ito yung simple solution. Gumawa ka ng basic budget system. Pwede mong sundan 50-30-20 rule, 50% needs, 30% wants, 20% savings and investments. Hindi kailangan perfect. Kahit simpleng notes app lang, basta may plano ka kung saan napupunta ang pera mo. Remember, kung wala kang plano sa pera mo, may plano ang pera mo para mawala. To manifest na magkaroon ka ng maraming ipon at savings, i-hit mo yung like button sa video na to. Okay? Habit number 4 na nagpapahirap sa'yo, puro bahala na si Batman. Ito yung mindset na wala na ang ipon, bahala na, wala pang investment, bahala na, walang plano sa future, bahala na. Pero guess what? Si Batman, mayaman kasi may plano siya. Ikaw, kung lagi kang bahala na, magugulat ka na lang 10 years na lumipas. Pero same ka pa rin. Shift your mindset. Hindi pwedeng swerte lang ang aasahan mo. Kailangan mong gumawa ng goal at action plan. Start small. Mag-set ka ng specific na financial goal for the next 3 months. Then, gumawa ka ng steps para ma-achieve yun. Kasi kung umaasa ka lang sa swerte, lagi kang talo. Habit number 5 na nagpapahirap sa'yo, yung inggit sa social media flex. Alam mo yung lagi kang naiinggit sa mga posts ng ibang tao? Wow, naka-travel siya. Wow, ang ganda ng kotse niya. Wow, bagong iPhone. Pero tandaan mo, social media is a highlight reel. Hindi mo nakikita kung may utang sila, kung ilang taon nila pinag-ipunan, o kung totoo bang afford nila yon. Kapag ginagastos mo ang pera mo para lang makipagsabayan, ikaw ang talo. Kasi habang sila nagpo-post, ikaw naman nagbabayad ng utang. The golden rule is, live below your means. Huwag mong ibase ang buhay mo sa flex ng iba. Mas okay yung tahimik pero may ipon kesa pa-flex pero broke pala. Habit number 6 na nagpapahirap sa'yo, ayaw mag-invest sa sarili. Ito yung mindset na ang mahal ng course, sayang pera sa libro, next time na lang ako matuto, pero kapag milk tea, bagong shoes o KTV night, walang tanong-tanong, go agad. Ang hindi mo alam, your best ROI is you. Skills, knowledge at mindset,
ito yung mga bagay na hindi pwedeng kunin sa'yo. A pro tip, maglaan ng kahit maliit na budget for self-education. Books, online courses, seminars, podcast, lahat yan magbabayad pabalik sa future mo. Remember, kuripot ka sa growth mo, huwag kang magtaka kung bakit stuck ka pa rin sa parehong level. Pero kung gusto mo magsimula ng libre, gumawa kami ng free mini online course. Visit mo lang philmentors.com/free, tapos ma-add ka na rin sa community ng mga Filipino na nag-share ng mga ideas at gusto ring matuto patungkol sa paghawak ng pera, other investments, and mga pwedeng side hustle. Habit number 7 na nagpapahirap sa'yo, instant gratification. Ito yung I deserve this mentality. Nakakita ka lang ng sale, bili agad. May bagong gadget, swipe agad. Pero ito ang tanong, deserve mo rin ba yung utang at kapos na sweldo dahil sa impulse buying mo? Try this simple hack, the 24-hour rule. Pag may gusto kang bilhin, hintayin mo muna ng 24 hours bago i-check out. Kung gusto mo pa rin bukas at kaya ng budget mo, go! Pero kung nakalimutan mo na, congrats, nakasave ka. Discipline today is equals to freedom tomorrow. Mas masarap gumastos kapag alam mong hindi ka nag-aalala bukas. Habit number 8 na nagpapahirap sa'yo. Takot mag-invest. Laging iniisip, baka malugi, baka scam, hintayin ko na lang muna. Pero guess what? Kung lagi kang takot, lagi ka ring walang kita. Start small, study first. Hindi kailangan all in agad. Pwede kang magsimula sa MP2 savings, index funds, mutual funds, small side business. Invest in what you understand. Kasi ang pera na natutulog lang sa wallet o bank account, unti-unting nababawasan ng value dahil sa inflation. Remember, kung hindi mo pinapatrabaho ang pera mo, ikaw ang laging nagtatrabaho para sa pera. Comment down below, invest, kung gusto mong gumawa kami ng mga videos na libre patungkol sa mga investment. Okay? Para makita namin na marami yung interesado doon, para yun yung unahin namin gawing video. Habit number 9 na nagpapahirap sa'yo, laging procrastinator. Ito yung classic line na next month na ako mag-iipon. Pag may extra na ako, saka na ako mag-i-invest. Hintayin ko munang maging ready bago ako magsimula. Pero guess what? Hindi darating ang perfect timing kung lagi mong pinapaliban. Lagi kang matatalo ng mga taong nagsimula kahit maliit lang. Pro tip, start now kahit 50 pesos, 100 pesos, or 500 pesos lang. It's better than zero forever. Small consistent actions beat big delayed actions every time. Ang pinakamahal na word sa buhay, mamaya na. Habit number 10 na nagpapahirap sa'yo, walang long-term thinking. Ito yung mindset na basta masaya ako ngayon, okay na. Pero sa future, bahala na ulit. Ang problema, lahat ng decision mo ngayon, may epekto yan sa bukas. Kung puro short-term happiness ang inuuna mo, maging long-term stress yan sa future mo. Shift your mindset. Bago gumastos o gumawa ng desisyon, tanungin mo yung sarili mo. Makakatulong ba ito sa future ko? Kasi kung hindi, baka mas mabuti nang i-delay, i-save o invest sa mas mahalagang bagay. Alright, recap tayo. Ito ang 10 ugali na dapat mo nang bitawan kung gusto mong umasenso sa buhay at pera mo. Sweldo equals gastos agad. Utang para sa luho. Walang budget plan. Puro bahala na si Batman. Inggit sa social media flex. Ayaw mag-invest sa sarili. Instant gratification. Takot mag-invest. Laging procrastinator. At walang long-term thinking. Kung may isa o higit pa dito na ikaw pa rin hanggang ngayon, good news, kaya mo yung baguhin ka, mentor. Remember, small daily changes is equals to big results sa future mo. Hindi kailangan perfect, kailangan lang magsimula. By the way, may ginawa akong free resource para sa'yo. Download mo, i-access mo, Filipino Wealth Starter Kit. Punta ka lang sa philmentors.com/free. Again, philmentors.com/free. Ilalagay din namin yung link sa description below or sa app. Kasama dito ang mga tracker, saving planner, action plan. Tapos ina-update namin yan. Dinadagdagan pa namin yan. Kaya, access mo na yan. Tapos automatically ma-add ka rin sa Filipino community na gustong mag-share and matuto patungkol sa paghawak ng pera, investment, at saka mga side hustles. So, ano tayo dyan? Walang hilahan pababa, tulungan tayo. Alright? Libreng community yan and libreng access. Visit mo lang philmentors.com. And syempre, isa pang libre, subscribe mo yung channel ng Philmentors.
Tapos, click mo na rin yung notification bell para pag may available na ulit tayong libreng video patungkol sa finances, sa money, investment, pagninegosyo, at sa buhay mo, mano-notify ka kaagad. Always remember, ikaw ang may control sa pera mo, hindi ang pera sa iyo. Kita-kits sa next video. Quick disclaimer lang mga ka-mentors, I'm not a financial advisor, I'm not a professional. Lahat ng tips na shinare ko sa video na ito ay para sa educational at informational purposes only. Iba-iba tayo ng sitwasyon, kaya please do your own research. At kung kailangan mag-consult sa mga professional or advisor bago gumawa ng malaking financial decision. At the end of the day, ikaw pa rin ang responsible sa pera mo at that's a good thing. Kaya subscribe ka and stay tuned sa mga susunod naming video dito sa Phil Mentors. See you!